Hello guys, this is Doms, your ahenteng gala, and today nandito tayo sa Siargao and ito yung ika-5th day natin dito. And ngayon for today's video, pupunta tayo sa tourist road dito sa Siargao, sa General Luna kung saan nandun yung mga bar, yung mga nandun talaga yung life doon na parang pinaka nightlife nila sa Siargao. So pero maglalakad lang tayo papunta doon kasi napakamahal talaga ng pamasahe dito. Yung tuktok parang nasa 150 to 200 pesos, 'di ba? Kung ako lang mag-isa, nakakapanghinayang. Pero kung apat kayo, pwede na. Pero ako talaga, nag-enjoy talaga ako sa paglalakad kasi mas na-explore ko yung lugar and mas nakikita ako. 'Di ba? Madami mo nakikita sa paligid. Kaya let's go. Napakainit. Di pa tayo nakapag-sunscreen. Wait. Sunscreen muna tayo. Ang init. Grabe, tirik na tirik yung araw. Ayan. Hindi kasi ako marunong mamotor. Alam nyo, isa sa mga ano talaga dito, pinaka transportation nila is ang pagmumotor. Kaya kung pupunta ka dito tapos marunong ka magmotor, sobrang hindi ka nalugi kasi yung 500 pesos na per rent ng motor, so full day mo na siyang gagamitin. O since ako na hindi ako marunong magmotor, so wala akong magawa kundi magtuktok. Pero pag nagtutok naman ako, I make sure na meron akong kasama. Yung sa Rucksakin, mga nakilala ko doon, so sila lagi ko nakakasama sa tuktok pag nagdumigimik kami sa sa tourist road ng dito sa Siargao. So since ako nahiwalay na ako ng hotel sa kanila dahil lumipat ako dito sa tropical, so ngayon hindi ako makapagtuktok kasi yung singilan nila is 150 to 200. So, mas malasan natin na hindi tayo marunong. Hello po. Pero kagabi nilakad ko na to, mag-gumimik kami sa Beden. So parang mga 30 minutes lang siya going to Beden. Kaya medyo kapisado ko na yung taas. Pakita ko sa inyo. I think I will be good. Grabe, sobrang init dito. Naalala ko yung pumunta kami sa Bali. Sobrang ganito yung itsura ng Bali. Ang dami rin ng coffee shop dito, no? Ikaw yung mananawa or ikaw yung mamimili kung saan gusto mo. Kasi each coffee shop, parang iba-iba yung design nila. Pero same lang din yung price sa Manila, mga 120 din. May 3 kilograms ng ano dito.
Laundry, buti na lang nagpa-laundry ako doon. 180 lang, 3 kilogram. Pero hindi umabot ng 3 kilograms yung ano ko. Yung mga damit ko, 2 kilograms lang. Pero kasi yung minimum ano nila is 180. So, pasok pa rin sa dun sa 180. Ang kaping taga-heal ng inner child. Wow. Kape poki ko. Ito mga accent ng mga tao dito. Yung mga ano, mga turista, mga foreigners. Ang kita mga accent. Ay, pare, short face. I got a short face. Ang sabi, ang yung mga tao dito, what the fuck? What the fuck? Grabe din yung itsura ng mga lokal dito, no? Ano, ang gaganda ng mga katawan. Tapos talaga may mga itsura. May mga bagets dito. May mga itsura. Ang gaganda ng mga katawan. Tapos mga ano pa, mga bata. Ay, nakita niyo talaga ang ganda ng mga katawan. Yung mga lokal dito. Ayan. Ayan. Diyan tayo papasok. Ayan yung nilabasan ng motor. Diyan tayo papasok. Ayan, no? Ano po? Nakita niyo, nagka-film ako. Tapos narinig ko, hi guys, welcome to my vlog. Swerte naman ni Ate. Ganda ng katawan. Ay. Nasaan na? Hello guys! So welcome to Tourist Road! So nandito na tayo. So nalakad lang natin siya na parang 12 minutes from Tropical Temple Hotel. So ito na, yung Tourist Road. Ayan o, may bar na dito. Tapos yan, maglalakad pa tayo dun. So nandun na yung mga magkakadikit na mga bar, restaurants, and mga stores, mga souvenir stores. So ayun, samahan niyo ako i-check, i-explore. Meron tayong General Luna. Ano yun? Ayan, may convention center dito. Ayun yung souvenir shops. So magkakadikit na sila. Check natin. Nakakaingit. Ang dami nilang gagaling nila magmotor. Nakakaingit. Ang gagaling nila magmotor. Ito.
Ayun o. Ayan guys, ang dami ditong mga mga tote bag. Ayun o. Tapos ayan, kailangan natin magtanggal ng slippers. Kasi ito may mga wallets sila, 200 pesos. Ay, meron silang ref magnet. Kasi every time na travel tayo, binibili ako ng ref magnet. Marami pa dito. Ito may gusto kong bilhin dito. Ito gusto ko to. Ito 100 pesos lang. Diba? Gusto ko to. Bibili ako nito. May mga shot glass. Paano kaya ito shot glass? Madami pa dito. Ito 200 pesos na. Ito may pouch. Ano kaya ito? 100 to 150 na to. Sa mga sando nyo tayo, magkano? Nakadepende rin po. Nakadepende. Ano sa design or sa size? Sa design at saka sa size po. Pag mga ganito, To 20. 220. Opo. Tapos, nakadepende rin sa tila. Sa tela. Pag cotton siya at saka sponge. To 80. Pag cotton, magkano? To 80 po. Ito, pag ano, Pag ganito to 50. 250. Dito ganun din. Opo, to 80 to 50 rin po. Kapag 2XL naman, 350. Ay, may mga ano sila suklay. 100 yan to, no? Mga souvenir shops dito magkakatabi lang, pero marami pa rin doon. Tawid tayo sa kabila kasi sobrang init. Ayun guys, yung mga pares. Yan, nandyan ako kagabi. Dyan sa tindahan na yan. Diyan ako kagabi sa tindahan na yan habang inaantay ko sila Veronica from Singapore. Yung mga kasama ko sa Rucksaking, mga nakilala ko. Kasi kagabi, dito kami gumimik sa Bed and Brewery. Ayan. Kagabi, dyan kami gumimik hanggang 12 a.m. So, ang daming tao dyan. At saka, ang ganda ng mga music nila. Familiar ka, makakasabay ka. So, talagang mapapadance ka. Ang maganda dito, guys, dito kasi, parang maraming club dito, maraming bar. Pero kung bawat bar sa isang gabi, may event. So, for example, itong Bed and Brewery. So, sila yung may event kagabi. So, yung ibang sikat na bar dito, naka-close sila para mag-giveaway dito sa Bed and Brewery. So, hanggang 12 a.m. lang. So, after ng 12 a.m., so pupunta lahat ng tao sa Siargao Beach Club. So, parang ayun ginagawang after party naman. So, yung Siargao Beach Club, ito naman din sa mga pinakasikat na club or bar dito sa Siargao. So, kagabi, parang pang-apat na bar na kami. So, yung first night namin, nasa Mama Coco kami. So, ayun yung top 1 ko. Kasi, ang dami ko nakilalang mga afam doon, dami ko mga nakasayaw. Ay, dito kami sa Guapitos, nag-coffee kahapon ni Frenny Han. Ayan. Nandyan kami kahapon. Niyaya niya ako mag-coffee dyan. So, eto na, dito na yung tourist road. So, dito na talaga yung mga bar, mga restaurants, at saka mga souvenir shops. So, madami dito. Kaya lang kasi, mahal kasi dito yung mga yung mga restaurant. Kung ikaw, kung nasa budget, kung budgetarian ka o naka-budget yung mga pagkain mo, so parang hindi ito para sa'yo. Ang kailangan mo kung maghanap ng mga kantin. Pero kung may pera ka naman at gusto mo matry yung mga sikat na mga restaurants dito, tulad ng mga napapanood natin sa mga TikTok,
So yung pwede dito. Pwede dito kung may group or may kasama ka, at least share kayo. So mas makakatipid. Pero kung ikaw lang talaga katulad ko na solo traveler, tapos nasa budget era ako. Nasa budget era ako. So parang hindi okay sa akin yung kumain sa mga restaurant kahit gusto ko. Kaya sa mga ano dito, tourists, yung mga hindi Filipino karamihan dito mga nakahubad, mga nakabra, mga dito naglalakad lang sila. At katulad na ito, ganito lang mga suit nila. Yeah. Pero kami yung karamihan, yung mga lalaki dito, mga naka-topless. Tapos ang ganda talaga ng mga katawan nila, talagang na-maintain yung katawan nila na ganun. Sobrang, oh, halos lahat ng katawan nila ang gaganda. Eto, dito sa mama ko kami unang gumimi. Yung first night ko dito, March 22. So dito kami gumimi. Yan. At dito, marami ako salamuha o naka-interact na mga afam. Tapos ang nakakatuwa pa doon, yung mga nakasayo ko, mga naka-interact ko na afam, magka-same hotel pala kami sa Rucksack Inn. Kasi kinabukasan, di ba 23, 24, nakita ko sila nandun sa sa isang table. Tapos nagulat ako, hey, ganun. Tapos kagabi, may na-meet din akong guy dito sa Pet and Brewery. Nag-tap, interact ko siya kagabi. Nadatnan niya ako sa labas. Hihintay ako na antok ko. Siya medyo lasing na. Niyaya niya ako sa Siargao Beach Club. Nakapanghinaya. Ang cute ni Kuya, taga-tap. Sa Lasal. Ay, pupunta ako dito sa Watson. Ito may Watson's dito. Ito kahit ganito lang. Magkano? 6